mahalagang panayam dahil kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga opisyal ng Commission on Elections. Pabatiin na natin sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Amito po ito, together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program, Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Committee on Contrabigay ng Poll Body. Magandang araw po sa inyo, Commissioner. Check natin maya-maya muli, mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong linya ng ating home bisita ngayong tanghaling ito, si Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Yes. Contrabigay Committee ng Poll Body. Nariyan sa ating linya. Commissioner, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Dennis, Bombo Victor, at sa lahat ng ating tagapakinig. Commissioner, Kumusta po kayo? makikikumusta ho kami doon sa bilang ho ng mga vote buying incidents na natatanggap ho ninyo, yung mga reports. At may naitala na ho daw na I think mga nasa 30 na yata yung initial na mga nasa data. Nadagdagan ho ba ito o ito ho'y dito lamang sa Metro Manila area o nationwide na ho ito, Commissioner? Well, as of this morning, abot na ho ng 38 ang total reports. Dito ho yan sa Comelec Main. Hindi pa ho nako-consolidate yung statistics coming from the regional and provincial offices, no? Ang bulk ng report ay nasa vote buying pa rin. Pero alam po ninyo na bahagi na ng aming focus starting this year ay yung tinatawag nating abuse of state resources. At ang breakdown actually no 38, 23 ang vote buying reports at 15 ang abuse of state resources report. Ngayon, kung gusto niyo ba ng breakdown ng areas? Because I can supply you also with the top 3, no? NCR pa rin ho ang front runner with 9 total reports. And then ang kasunod ho niyan ay yung dalawang itinuturing na parang mega NCR na rin yung Region 4A at yung Region 3 where we are getting up to 6 reports per region, no? So together, that's almost 50% of our reports just come from these 3 areas. Another question, Commissioner, is nais po namin malaman yung progress po nito sapagkat napaka-importante after filing kung ano yung monitoring dun sa progress ng mga kaso. Baka kasi matambak dyan sa inyong tanggapan o kaya naman ay talagang kung marami pa yung mga isasampang reklamo. Ano hong nakikita ng inyong komite na kahahantungan ho nito? May filing ho ba ng kaso na gagawin ng inyong pong tanggapan o kaya naman disqualification case para ho dito sa mga kandidatong involved? Well, importante ho dyan sa aming complaint center yung pag-evaluate ng completeness and sufficiency of reports. Dahil alam ho natin, hindi naman ho uusad ito kung kulang-kulang din naman ang ebidensyang binabasehan natin. Kasi karamihan ng kaso, kailangan ng case build-up. Yan ho ang katotohanan. Yan ho ang realidad. Para ho maging matagumpay ang kasong isasampa, whether this is disqualification or election offense, kung kaya ho nakipag-ugnayan na rin ho ang committee sa ating Integrated Bar, sa Philippine Association of Law Schools, sa ating mga citizens' arms, lahat ho yan tumutulong on the ground sa aming local kontrabigay complaint centers, no? So right now, hindi pa ho namin masasabi kung ano ang kararatnan, but if you're asking how we monitor at kung may nadi-disqualify ba, well, from 2023, no, this is the Barangay and Sangguniang Kabataan elections, 5 ho ang nakasuhan natin ng election offense. Now, as for winning candidates who were not allowed to sit kasi ho meron silang pending disqualification case, napakarami din ho nun. And maging yung mga matataas na posisyon sa gobyerno, I think you're aware that there are 2 governors that we unseated on the ground of abuse of state resources. Ito yung paggamit nila ng mga pag-aari o pananalapi ng pamahalaan para sa sarili nilang kapikinabangan, no? So that's what we can tell you regarding the monitoring and progress of cases.
Okay, ang akin hong katandem, si Bombo Victor Liantino. Meron din hong mga katanungan para po sa inyo, Commissioner. Bombo Vic, with your Yeah. questions. Commissioner, magandang tanghali po. On my part naman, gusto ko Okay. lamang pong malaman na compared po noong nakalipas na halalan, hinggil ho dito sa ganitong bilang ng mga reports na natatanggap ho ng inyong komisyon, mas marami ba ito o mas kakaunti ngayon? Well, it's too soon to tell dahil nandito pa rin ho tayo sa first week of the local campaign, ano. Yung 38 nga ho na natanggap natin, dito pa lang ho yan sa main. So that doesn't mean na that's purely NCR, pero ibig sabihin hindi pa ho na itatala diyan o nare-reflect yung mga reklamo sa regional and provincial offices. You know, the public, they're eager to report even before the start of the campaign period. Kung kaya itong bilang na ito, kasama rin ho dyan yung mga nagsusumbong, nagrereklamo kahit pa man ang kanilang target, mga local candidates, and the local candidates prior to March 28, meron ng ginagawa na mukhang bumibili ng boto, pero since hindi pa campaign period nun, hindi pa talaga sila paaring panagutan, no? But just to give you a comparison or a contrast, noong hong 2022 national and local election, ang total reports na natanggap ng COMELEC ay 1,226 nung natapos ng eleksyon. Itong 2023 ng Barangay and Sangguniang Kabataan, ang total reports na natanggap ay 375 at the end of the exercise. Sa ngayon, nasa 38 pa lamang tayo. So if you go by a comparison of whether more reports are coming in now, I would say that it doesn't look like mas marami ngayon. So how do you attribute that? Would you attribute that to a higher awareness? Mas marami bang natatakot? Hindi pa natin masasabi. But we would like to think that people are more vigilant nowadays and more jealous of their rights as the voting public. Nabanggit nyo kanina, Commissioner, hinggil doon sa mga ginagawang case build-up para mapalakas na sakali man na maghahain ng kaso doon sa mga politiko, mga tumatakbo na may ulat nga na nagbibigay o namimili ng boto. Hindi natin may pagkakaila, Commissioner, na meron talagang mga politiko na lantaran mamili ng boto kahit dahil sabihin na natin sila yung mismong may control sa probinsya o doon sa mga LGU. Ngayon, paano po natin i-validate itong mga information na ito, itong mga report ho ninyo na matatanggap mula doon sa ating mga, o itong mga nagbibigay ng report, gayong mahirap makakuha ng impormasyon at itong politiko na to, say for example, ay may control mismo doon sa isang lalawigan o isang lokal na pamahalaan. Well, ang ating mga membership ng Kontrabigay Complaint Centers and Kontrabigay Committees on the ground ay hindi lamang yung mga election officials natin. Nandyan din ho ang PNP, AFP, sorry. Lahat ho ng aming kasama sa whole of nation approach, hindi lamang dito sa itaas, pati sa baba. So they're very eager, yung mga citizens' arms, yung mga law schools. Makikita nyo sa individual social media pages in each region, talagang sineselebrate nila ang kanilang pag-commence ng kanilang kontrabigay campaign. So sa kanila pinapaabot, no, sa ating mga kababayan na kailangan ho para maging matagumpay ang ganitong kampanya, talaga ho sanang makilahok kayo, umasa kayo ng inyong mga nasasaksihan kapag pinaabot sa amin ay aming maaksyonan. Mas maganda ho kung sakaling may na masdan kayo at nakunan ng litrato o ng video, sana ho may context, sana ho may narrative, para hindi lang siya dadating sa amin na litrato lamang kunyari ng 500 pesos na sa kamay ng isang tao. Ano ibig sabihin ho nun? That's just a photograph of money in a person's hand, no? But if it is accompanied by an affidavit saying that ako si Juan de la Cruz, inalok ako ni kandidatong June whatever ng ganitong halaga at pinapangako sa akin na kung bumoto lang ako para sa kanya, ganito o ganon. Kung ganon ang aabot sa amin mga ebidensya, talaga makakakilos at makakausad. Yan ho ang dahilan in the past kung bakit hindi masyadong walang kinahihinatnan masyado
ang mga report dahil kapag hinihingan na ang ating mga kababayan na magbigay ng mga ebidensya, parang either tinatamad sila, natatakot, or feeling nila nagawa na nila ang kanilang katungkulan bilang mamamayan dahil sila ay nagsumbong. Please know that even though we are eager and we are prepared to take whatever action, hindi naman ho tayo pwedeng basta-basta na lang mag-akusa o magtanggal ng kandidato o magpakulong ng kandidato kung wala naman hong sapat na ebidensya. So kung meron ho kayong mga litrato o video o relevant information, ipadala niyo ho sa amin. You can even use our social media outlets, our Facebook page, facebook.com, COMELEC CKB, our local Contra-Bigay complaint centers. We have an email, committee.contrabigay@comelec.gov.ph, and we have our Globe and Smart cell phone numbers which you can access in our website. Finally, siguro Commissioner, para ho dun sa ating mga kababayan, meron ho ba kayong kumbaga whistleblower protection Ah. na gagawin o ino-offer kung talagang lalo na't kung malakihan yun hong kanilang Opo. impormasyon na mailalahad po sa inyo? Alam niyo, dalawa ang aming ang aming inintroduce ukol sa bagay na yan. Ano? Number one, tama kayo, meron whistleblower provision. Kadalasan ho, lalo na sa vote buying scenario, meron hong nag-aalok at meron hong inaalok. Ang inaalok is the voter. May whistleblower tayo provision dito na because mostly it's the voter, of course, who will bring a complaint, no? At kapag siya ay magsampa ng kaso, kahit na siya ang inalok o siya ang tumanggap, makakasiguro siya na hindi siya mapapabilang sa aming sasampahan. Pangalawa, meron din ho sa aming resolusyon na lalo na dyan sa sinabi nyo na kapag malaki-laki, no, o sensitibo yung hinahabol mong target, meron din ho tayong access to the Witness Protection Program of the DOJ. Isa ho yan sa mga pinag-usapan namin sa aming Memorandum of Agreement with the DOJ na for purposes of election offenses for vote buying, yung mga magsusumbong under these provisions, kung kailangan ng protection under the Witness Protection Program, tutulungan ho ito ng DOJ. With that, maraming salamat po, Commissioner, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong tanghali. At patuloy ho namin i-monitor ito pong mga development ng mga kaso dyan po sa inyong tanggapan na idinudulog ng ating po mga kababayan. Thank you so much and more power po sa inyo. Salamat sa Bombo Radio, salamat sa inyong pakikipag-ugnayan po sa amin at pakikipagtulungan. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Committee on Contrabigay ng Commission on Elections. Kaugnay pa rin ho dito sa usapin ng mga vote buying na napakaaga pa ho, ay talagang kabi-kabila na. 38 cases. Ito ay Metro Manila area at yung mga karatig na lugar pa lamang. Hindi pa ho nakakarating yung mga sumbong galing doon sa mga lalawigan dahil may mga verifikasyon pa na ginagawa. Tuloy tayo sa ating mga balita.